Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako si Earl, ang inyo pong Camp Master, at ito ang Philippine Campfire Stories. Welcome to episode 316. And tonight, ilang mga kwento mula sa ating mga tagapakinig ang ating matutunghayan. Hello to everyone who is new to this podcast. Welcome po sa inyo. I know na marami sa inyo ngayon lang din nakikita ang show namin, but we have been here since 2019 and we have a lot of episodes for you to enjoy. Just go to Philippine Campfire Stories, both in Spotify and YouTube, and feel free to follow and subscribe so you know when we have a new episode out. Salamat din sa mga walang sawang bumabalik dito sa campsite every week for their dose of horror stories. Ano ba mga favorite nyo so far? Comment it on Spotify or YouTube comment section and get to interact with the other campers in our community. Huwag na nating patagalin pa. Pakinggan natin ang unang kwento ngayong gabi mula kay Luthien, who sent us the story via email, and it's set in Bangkok. Let's listen to the story. Dear Campmaster Earl, you may call me Luthien. I have been a follower of your podcast since 2024, when I discovered you via a Pinoy horror thread in Twitter. Yes, I refuse to call it X. Since then, regularly ko nang pinakikinggan ang podcast mo, especially during my daily commute, making me barely notice the drudge of Manila traffic. The story I am to tell is actually my mother's story. Manhid kasi ako and I'm not even a believer, but I love these sorts of stories as it gives some color to how I experience the world. Sometimes I'd rather deal with the macabre and supernatural than having to contend with human horror and despair. My mother has a couple of experiences of this sort, pero ang kwento ko this time is yung nangyari sa kanya while I was essentially present, although technically not there when it happened. Anyway, makaklarify ko yun eventually sa kwento. May 2025, when sinama ko si Mama sa Bangkok kasi hindi pa siya nakakapunta doon. I was there for a concert pero I asked my mother to join me for her first trip abroad. For context, my mother is a senior citizen and first time niyang mag-travel abroad after basically giving most of her youth and energy in raising 3 children. So, sinama ko si Mama since I also wanted to tour her around my favorite city in Southeast Asia. Obviously, excited siya since it was her first trip abroad. And you know what? Despite the bizarre things that happened to her, it didn't really dampen her mood for the rest of her trip. We stayed in this well-known hotel, which had fairly accessible transport options. I chose it for this reason para hindi mahirapan si Mama mag-commute. Before anything else, describe ko lang po yung layout ng kwarto since medyo critical siya sa flow ng events. When you enter our room, you are greeted with a short corridor wherein immediately to the left is the wardrobe and a minibar. Opposite that is the door to the bathroom. Walking past the corridor will lead you to 2 beds at the right side, and further on is a mini living room set with sofa chairs and a working table. Right beside that is the room's only window. And by the way, the wall of the bathroom facing the beds is actually frosted glass at the top half. The bottom half naman is wood. So when you turn on the bathroom lights, makikita mo ang top silhouette ng isang tao pag gumagamit pa siya ng banyo. In any case, we checked in and had a few days before the concert and wala namang nangyari, according to Mama at least. Namasyal lang kami sa around Bangkok until the night of the concert, where naiwan siya sa hotel mag-isa.
Obviously, hindi ko na siya sinama sa venue since wala naman siyang magagawa doon. Hindi naman siya nanonood ng concert. So, nagpaiwan na lang siya sa hotel. It was during this night na na-experience niya ang what I would call a very interesting welcome ng mga Thai. Gabi na, and around 7 p.m. ata nag-start ang events. She was sitting on the bed closest to the window. Nagbabasa siya nun and she was in the zone, like to say. Very engrossed in what she was reading na nung may tumabi sa kanya na bata, she thought na it was her apo, which is my nephew. In her peripheral vision, the kid was almost the same height as her apo and seemed to be the same build. The way that the kid sat down beside her was also very similar to how her apo would make siksik to her pag tumatabi sa kanya. So, instinctively, as a lola, she raised her hand to give a lovable tap on the kid's forehead and run her hand down his back, the way she would normally do pag naglalambing ang apo niya. Imagine her surprise when her hand came up with an empty space. She actually thought that she was hallucinating her apo kasi gusto niya sanang isama sa Bangkok kung wala lang school. Sabi niya, ay, namimiss ko na yata yung apo ko. Akala ko nasa Pilipinas pa ako. Kaya di niya muna pinansin yung incident na yun. She went back to reading and actually had a peaceful moment with her book until later in the night when she was distracted by sounds coming from the door area. Ang iingay daw ng mga tao sa labas. Kaya she got up and approached the door. Naririnig daw niyang parang may commotion habang papalapit siya sa door. But when she looked at the peephole, wala naman daw tao sa corridor. So, bumalik siya sa bed para ituloy yung binabasa niya. At this point, naisip na daw ni Mama na may kakaibang nangyayari. Pero, matapang ang mama ko. She doesn't allow these sorts of things to derail her fun and relaxation. Minsan, her experiences turn out into a comedy of errors for the ghost for some reason, and this you will see later in the story. I suppose she tries to give some levity into the paranormal to cope with these experiences. Anyway, a little bit into the night, she then heard what she thought were rats that were scratching the wardrobe. Naturally, tumayo siya and walked into the wardrobe to investigate. Aba, pagdating niya sa tapat, nawala yung sound. Pagbukas niya ng wardrobe door, wala namang daga. Actually, mas natakot pa siya sa fact na baka nga may daga. Nagtingin-tingin pa siya sa corners to check pero wala naman daw talaga. Bumalik na siya sa bed and then the scratching noises returned at full volume. This time, alam niya na hindi daga ang gumagawa ng noise na yun. It sounded like fingernails running through the wooden wardrobe as if trying to open the door while scratching and panicking. She went up and approached it again. But as with the first time, it stopped as she got near. This started bothering her in a sense but not to extend na mag-trigger ang flight or fight response niya. It was more daw on curiosity kasi bakit siya binabother nagbabasa lang naman daw siya. Nawala yung scratching sound and the night went on. She settled down again and actually forgot the strange experiences for a while. Until she saw movement in her periphery sa side ng banyo. When she turned her head, may nakita siyang silhouette pottering around the bathroom. Para bang gumagamit din ng banyo ang silhouette at nakala nga niya nung una ay nakabalik na ako. Of course, she called my name and got up and approached the banyo. When she opened the door, walang tao. By that time, medyo gabi na and gusto nga nang matulog ni Mama. So after this banyo incident, inabuti na lang niya na to try and go to sleep. As she was settling in her bed,
Saka naman nangyari yung pinaka-bizarre among her encounters in this room. She was lying down, doom scrolling on her phone, when all of a sudden, a figure at the foot of her bed appeared. She described this figure as a full-fledged adult, a Southeast Asian male, with a bit of curly hair and wearing what seems to be loungewear in white. This time, this figure was actually speaking and seemingly trying to communicate with her. Mama, in her typical manner, just said, "Hindi kita maintindihan. Hindi ako Thai." Actually, natawa ako sa part na to kasi nung kinikwento niya, she really did think that the figure was trying to tell her something pero hindi naman niya talaga maintindihan. And then the noise that she heard earlier in the corridor, yung parang madaming tao daw, returned. Parang folks were shouting at the figure. In fact, she saw some shadows na parang hinihikayat yung figure na tumakbo na palabas ng room. She couldn't understand what they were shouting and she could only think na they were speaking in Thai, of course. The noisy crowd kept on gesturing daw na pinapatakbo nila yung figure palabas ng room. Na parang may emergency and parang nagsasabi na, "Huwag ka dyan sa loob, may babaeng baliw dyan." Ito daw yung overwhelming sentiment na she got kahit hindi na niya naiintindihan yung sinasabi ng crowd. And ayun, tumakbo nga yung figure na parang nagpapanik daw until nawala sa sight ni Mama. Nung sinilip niya yung door, it was silent and there was nothing there. After daw noon, nagtaka si Mama kasi parang sila pa yung natakot sa kanya. According to her, that was the last haunting until I returned late into the night. In fact, pagbalik ko, tulog na si Mama and parang nothing out of the ordinary happened in the room. The following day was pretty much normal and we had a few more days to spend in Bangkok. We actually went around pa, but nothing untoward happened anymore, according to my mother. By the way, lahat ng nakwento ko ay nakwento lang niya sa akin pagka-uwi namin ng Pilipinas. Never siyang nagpahalata na sa akin na may experience pala siya sa room while we were there. Medyo kinilibutan ako after niyang ikwento kasi meron akong slightly weird experiences before mangyari yung exciting night ni Mama. Basically, there was someone trying to enter the door of my room. But when I tried to confront him, he went away. So yes, this is my mother's paranormal story in Bangkok. Despite having made several trips to Bangkok and being very much familiar with the city, I actually didn't know that this hotel had such a reputation. It was only after I told my friend who is based in Bangkok about the hotel experiences that I found out about it. Super well known daw sa locals na haunted ito. In fact, when you Google the hotel, it's actually always among the top 3 list of haunted hotels in Bangkok. And ang daming Reddit stories about it din pala. Apparently, a big fire burned down one of the main residential wings of a couple of years ago, and a lot of people died in this fire. And locals believe that these poor souls haunt the hotel. The hotel actually rebuilt the burnt down wing, and we most likely stayed there. Would I have booked if I had known this before? Probably. If I were traveling alone, it wouldn't matter. Like I said, manhid ako and a non-believer, but knowing that my mother has an eye for these things, baka hindi na din. Siguro kung marunong na siyang mag-Thai, baka ulitin namin magstay doon in our next trip para maintindihan niya kung ano ba yung sinasabi nila. My mother has been trying to learn Thai after that trip. Thanks for reading my mother's story, Campmaster. She has a few more up her sleeve, pero she does not really look at her encounters from a scary POV. Pag nagkukwento siya sa amin, there's always an element of lightheartedness that she brings para siguro hindi din kami matakot. All the best, Luthien. Hi, Luthien. Thank you for always listening to the podcast and choosing to share your mother's story. I'm actually not sure what happened with your mom, if she saw an energy imprint or yung mga residual experiences ng mga previous living
creatures there. Or nakita talaga siyang mga ibang spirits at that time. Kasi medyo interactive, diba? Kasi if they say if it's an imprint, it's usually like a loop. Like you're trying to see a replay of what happened. But basically, there was some sort of encounter because the figure saw your mom and kind of like she was in the story. Hearing about Bangkok hotel story is nothing new. Now, I wonder why the Bangkok stories are so active that even non-natives like Filipino visitors are picking up these experiences. Ano kayang meron sa Bangkok? We have other stories, but we're gonna pause for an ad break. That and more coming up next. And we're back in San Telmo Society ng Philippine Campfire Stories. Since we have been talking about Bangkok, I wanted to do a throwback to this kwentuhan I had with Norse, or mas kilala bilang Chihiro Shin, sa Facebook. This was originally released in April of 2025, episode 269. She is a teacher based in Bangkok, and she shared a strange encounter while staying in a hotel. Hello, Norse. Okay, hello po. Hello. Hi, Norse. My name is Earl. Nice to meet you. Oh, nice to meet you po. Thank you so much. Ayan. Invite ako dito. Kaya kita in-invite dito kasi naging viral yung video mo sa Facebook. Hell. Someone there? Yawa. Nashte ha. Wala ko nahadlok ng buwang na kinsa ka. Gusto mo niya ay. Ako ba sila ba? Uy. Oh my God. Lubos. Shit. The fuck? Yeah, saan? Sino? Open close ulit siya. Yawa lagi niya ay. Pisti! Kulbaan ko. Yaw. Yate. Lumogri siya dahil. Oh, dahil. Yung ano niya ba si yung palong pero sa gaps. Oh shit. Shit. Yawa. Dara. Sumudra ah. Oh my God. Like it's open eh. Yeah, it's closing. Buka kasi yung balay. I hate it.
Sige, wag na natin patagalin pa. Pag-usapan natin yung yung video mo kasi talagang Oo. super hit. Parang pagkita ko kanina, 3.3 million views. Ano po bang nangyari nung video? Nasaan po kayo noon? That time, pumunta ako ng Bangkok na may inasikaso kasi akong documents and for my And then, nag-book ako ng hotel na hindi ko din na-check yung reviews eh. Ano Hmm. ko talaga, hindi ko na-check yung reviews. Late ko na na-check na may nangyari. So, ito na. Ano ako noon, nasa bed lang ako. Nagla-laptop ako, nagre-record ako ng grades sa mga students ko, ganon. And then, like, parang may kumakalabog sa likod ko, parang ganon. Tapos akala ko, pinag-tripan lang ako ng taga-hotel. Baka prank to, parang ganon ba? Kasi Mm-mm. dito sa Thailand, uso yung mga prank-prank, 'di ba? Baka pinaprank lang nila ako kasi bago ako sa hotel. So, ayun na. Nag-take ako ng video. Gabi ito nangyari. Kagabi ito, around 7 or 8 p.m. in the evening, ganon. Pag ganun ba, madilim na rin sa Thailand ng ganung Oh, panahon? madilim na sa Thailand, pag Mm. ganon. And then, Mhm. yung ano pala, nag-start yung kalabog sa likod kasi ako nagpapa-music ako. And then, ang ingay-ingay ko kasi may ka-video call ako. Tapos, alam mo yung, ang ingay ko talaga sa room that time. Tapos, kumakanta ako na, yung apat-apat yung mga ganon. Oo. Mm. Nauuso yung kanta that time. And then, like, Mm. siguro naingayan siya sa akin. Ayun na, kumakalabog na sa likod. Akala ko tao lang talaga. Nung pag-check ko, so nag-take ako ng video for my safety kasi akala ko baka tao lang to. At least may ebidensya ako na pinagtitipan ako or ano ba. Kasi mag-isa ka lang Oo, doon mag-isa sa lang ako sa kwarto. room. Oo, ang laki ng room And then, Pwedeng i-describe natin yung room doon sa mga hindi pa nung video. Yung pagpasok, Yung kasi room. nakita ko, pagpasok mo ng pinto, parang may hallway ba yun? Oo. Mm. Ano siya, pagpasok mo ng pinto, nasa right side yung cabinet or yung aparador. Mm-mm. Tapos, yung Tapos sa... floor to ceiling, no? Yung height nung isang buo yun, no? Oo, floor to ceiling talaga siya, yung aparador. Pero, yung sinasabi ng iba, baka daw sa ventilator, wala mang hangin sa loob. Kasi pina-open ko, pinabuksan ko, walang hangin sa loob. Okay, Pinabuksan ko dun sa information desk. Nag-ask na ako ng help. Pag pasok mo ng hallway, parang bed na yung kaliwa, no? Kaliwa, bed na siya. Oo. Tapos parang merong malalaking bintana dun sa... Oo, may malalaking bintana, pero close yun. Kasi naka-aircon ako, naka-AC ako. Oo. Okay. Close yun. Kasi gabi na that time. So, Kumbaga close parang ano lang siya, studio room, no? yun. Parang Studio room. Parang wala ganun, siya. Okay. Studio type Okay. siya. Sige. And then, wala talagang hangin na papasok, alam mo. Ayun na, tumayo na ako kasi kumakalabog na nga, nag-take ako ng video. Tapos sinecheck ko, ano pa to? Like, napapa-curse na lang ako ba? Kasi akala ko, pinagtitipan ako, sabi ko na, sino ka? Like, mo akong, na ano ha? Like, ano ba? Wag ako, parang ganun ba? Ayaw ko na lang sabihin kasi curse yun eh. Oo. Okay lang. In a Bisaya way kasi, parang ganun. Mm. Parang napapano talaga ako. Ewan ko, kasi hindi ako tipo ng tao na matatakutin. Yun yung nakakaano din. Kasi hindi talaga ako natatakot sa ganyan. Though naniniwala ako nag-i-exist sila, pero hindi ako naniniwala like nananakit or nagpaparamdam. Yung ganun. Or naggagambala ba. Yung ganun. Mm-hmm. Ayun na nga. Feel ko na ingayan siya sa akin. Kasi nag-iingay nga ako that night eh. Oo, tapos anong oras na, ingay-ingay ko sa kwarto. And then, yun na, nagpaparamdam na siya. Yung And then, paramdam hindi- niya nung nakita ko sa video, no, bigla na lang biglang humahampas yung Oo. yung Parang pinto ganun nung, siya yung sa pinto nung upper cabinet. 'Di ba? Oo. Tama ba? Parang bigla siyang bubukas, hahampas Oo. siya. Tapos Tapos yun biglang na nga. babalik siya. Oo. Ganun. Ay, hindi. Parang sasara pala. Sasara. Oo, ganun talaga tas yung ano. bubukas. Parang pino-force niya. Oo, parang ganun. Tapos, ano yun? Isang pinto lang yun. Isang maliit na door lang yung Oo, gumaganon. isang door lang yun. Isang door lang yung gumaganon. Okay. Tapos, yung sa sa baba niya na is malaking cabinet din yun para sa mga clothes, mga ganon. Pero hindi ko talaga nilagyan ng mga clothes kasi
before ako chinek ko kasi parang di ko bet. Yung una pa lang pagkita ko, parang di ko bet. Para bang alam mo, nanonood kasi ako ng Conjuring, mga gano'n, yung mga Annabelle. Naaalala ko yung aparador na yun. Kasi parang antik-antik na aparador na siya. Oo. Speaking of, nung pagpasok mo nung kwarto na yun, nung first day ba nangyari yun? First day siya nangyari. Oo, sa first. Okay. Nung pagpasok mo nung anong feeling mo? Nung nagse-settle in ka na, bago pa man yung Oo. gabi na yun. Nafe-feel ko talaga na parang may something dito pero dine-disregard ko kasi hindi nga ako napapaniwala sa mga ganyan-ganyan. So sabi ko, baka na lang. And then napaka-doom ng mga lights niya. Like, oo. Kumbaga Parang- hindi welcoming yung feeling. Oo, parang ganon. Parang hindi ka Mm-mm. makakatulog ng komportable. Kasi maaliwalas naman, no? Parang kita mo Oo. naman kasi ang lalaki ng bintana nung nakita ko dun Oo. sa video. Parang ang lalaki ng bintana. Kumbaga maraming natural light. Diba? Pero talagang ganun siya. Yung mabigat yung feeling ng Oo, kwarto. parang mabigat yung feeling. Parang ganon. And then, first night lang siya sa akin, nagparamdam. Kasi, nag-live ako sa Facebook, diba? So, may mga nag-suggest na, kasi yung mirror, ewan ko kung nakita niyo yung mirror sa video, yung mirror Nakita ko. parang antik-antik din, diba? So, may nakapagsabi sa akin nga, try mong lagyan ng mga tissue yung mirror, i-cover mo. Kasi, minsan, dyan sila kumukuha ng energy, kaya sila nagkaganon daw. Sabi ko, ha? As in? Sinong nagkwento sa'yo? Kilala mo ba yung nagsabi? Or Sa Facebook Live lang yun. Oo, kapitbahay Or ano- namin sa Philippines. Ganun. Oo, tapos nag-message sa akin. Tapos sa live din, sabi niya, i-cover mo yung mirror kasi hindi siya magandang yung mirror tsaka yung bed, ay yung Magkatapat. magkatapat lang. Ganun. Okay. Kaya Alright. after that night na na-cover ko na, second day, di na talaga nagparamdam. Okay. Okay. So, nung gabi na yon nakatulog ka ba? Ang tagal kong nakatulog. Nag-live ako noon para lang for my, para marami bang nakakakita sa akin kung ano yung nangyayari sa loob ng kwarto. Kasi, after nung kalabog, lumabas ako, humingi ako ng tulong dun sa information desk. Pero parang alam na nila alam na talaga nilang may something Kasi, nung bumaba ako, and then, nasikaso ako ng taga-hotel. Tapos sabi pa nga nila, wag na lang daw ako mag-disclose ng information about sa hotel. Especially the name of the hotel, yung mga ganon. Baka daw kasi, alam mo na, business thing. So sabi ko, okay. Tapos, binigyan nga nila ako ng parang discount sa pag-stay ko. Ganon. Tapos may free, na ako doon, free dinner, free lunch. Parang inasikaso. Para kumbaga parang dahil para ma-bribe ka na hindi ka mag-share. Oo. Kaso naka-live ka. Oo. Hindi naman nila alam kung saan Di nila alam, oo. Yun lang, hindi ko sinishare kung ano yung name ng hotel, yun lang, publicly. Kasi yun yung napag-usapan namin ng sa taga-hotel, na hindi lang mag-disclose ng name sa hotel. Pero di lang talaga ako I think hindi lang ako naka-experience ng ganyan. Kasi nung na-check na yung reviews sa hotel, meron ding mga nagsasabi nun like, it's a horror experience, it's a terrible hotel, mga ganon. Oo, para daw hospital. Oo, parang dating hospital. Para talagang hospital yung setup sa labas. And then yung mga rooms, parang ito yung ward area, ito yung private room. Parang ganon. Yung meron kang parang small clip din akong nakita na video na parang yung lumabas ko dun sa hallway naman, dun sa paglabas ng kwarto mismo, yung itsura nung labas. Madilim nga, madilim. Madilim Tapos siya. Madilim siya. parang nga siyang parang hallway ng lumang ospital. Parang lumang hospital. Yun yung ko, siguro yung vibes niya talaga for me. Parang lumang hospital siya na ginawang hotel. Parang ganun. Okay. Yun yung vibes ko sa kanya. And then, mostly, na-check ko yung ibang rooms kasi in-offer na ako naman. Nagpalipat ka ba?
in-offeran ako na mag-move into different room. Pero parang natatakot na din ako that time na baka mas worse dun yung na-experience ko. Kaya sabi ko, okay na ako dito. Total, two nights lang naman ako dito. Okay na. Hindi ka Ganon. naman pala matatakotin, no? Talaga matapang ka rin naman. Oo, hindi talaga ako natatakot sa mga ganyan. Kasi nga, ayun na nga, meron ako nga like parang to see is to believe ba, or gano'n. Pero yun that time, napaniwala talaga ako na meron talaga, nag-exist talaga siya. Kaya Siguro nadami- ang hirap nung tulog mo na, ang babaw siguro ng tulog mo nung gabi na yun. Naku, puyat na puyat ako noon. Kasi nung oras na kami natulog, nagla-live kami, like siguro mga 1 a.m. or 2 a.m. na ako nakakatulog. And then, meron talagang mga viewers na ano pa rin ba? Nag-chat pa rin sa Naghihintay. live ko. Oo. Until, nung nakatulog ako, dun na yung sa unan, yung sa blanket. Yung sa blanket, di ko na na-videoan kasi di ba sa Facebook ngayon, automatically deleted yung live pag 30 days. Mm-mm. Oo. Yung sa unan talaga, di ko na talaga, wala na talaga akong masasabing excuse sa unan. Kasi wala akong fan. Tapos ang live. Naka-live ka nun nung yung unan na sinasabi mo. Kasi kwento Oo, mo sa amin naka-live yung ako. unan. Ano nangyayari? Naka-live ako. So, hindi ka Naka-live ako aware. Hindi ako aware, late na ako na-aware pagka morning na sinabihan ako ng viewer na, sure, check mo yung sa unan, like, meron talaga, nandyan talaga siya. Sabi ko, ha? Meron talaga? Ang ganon. Mabuti na lang uminom ako ng beer that time kasi kung hindi ako uminom ng beer, di talaga ako makakatulog. Para sa mga listeners, meron kasing video si Norse na natutulog siya na naka-live. Merong available pa yun sa video mo sa Facebook. Oo, available Tapos pa yun. biglang parang nung habang natutulog ka, nakatihaya ka, 'di ba? Parang you were facing Oo. the ceiling. Tapos nakakumot ka lang yata. Tapos yung unan biglang parang may dumampi. Minamasahe, parang Mm. siyang minamasahe talaga. Kasi kung sasabihin mong hangin, iba yung hangin eh. Matigas yung unan Matigas yung unan. Tapos napipress talaga na parang kamay. 'Di ba? Makikita niyo sa video eh. Kaya talagang Nakakatakot. doon ako napapaniwala na meron talaga. Yung Buti na lang moment na hindi siya yun, hindi ka aware, no? Kasi tulog ka nga. Hindi ako aware that time kasi tulog na tulog ako that time. Pasalamat din ako, tulog na ako. Yun Grabe, nga, isang gabi lang yun. Isang gabi lang oo. yun. Isang gabi lang yun na nagparamdam siya. Tapos nakita ko na lang parang kinabukasan, nag-ano ka na. Nagtakip ka na ng mirror, ganun. Oo. Tinakpan ko na yung mga mirror ngayon. Kasi may nakapagsabi sa akin na ganun daw yung gagawin. At alam mo sir, may feeling din ako that time na nung hindi ko pa tinatakpan yung mirror, parang may matang nakatingin sa akin. Yung ganun na feeling. Oo, yung ganun na feeling. Pero kasi ako, hindi kasi talaga ako natatakot sa mga ganyan. Kaya siguro medyo hindi talaga ako naapektuhan. Ang tapang mo. Oo, kaya Bisaya to. Hindi, di ba kasi Bisaya. ang dami kasi naming listeners, ma'am, sa Philippine Camper Stories na mga Bisaya na sila pa mismo may mga kwento na parang mga aswang, mga multo, ganyan. Kaya feeling ko, sabi ko, ang mga Bisaya kaya ay parang supernaturally gifted. Lagi silang nakakakita lagi silang nakaka-experience. Oo. So, yun. Kaya, Buti na lang sa part kayo ba nung ko. lumalaki ka, wala kang naririnig na mga ganong kwento? Dati, nung tumitira kami sa bundok, nung sa lola ko, may si lola, like, may inaaway siya minsan kasi may may aswang daw, mga ganon daw, like, mano sa bubong, mga ganon. Tapos, yung sa mga ghost naman, like, naniniwala akong nag-i-exist sila, pero yung nangha-harm or parang nanggagambala, parang it's too impossible kasi, di ba, ghost na sila, hindi na sila mga harm sa'yo, parang gano'n. Pero yung sa akin talaga, naniniwala talaga akong kaya nila. Siguro, ang lamang lang sa akin kasi, di niya nakukuha yung energy ko na, siguro kung natatakot ako, Nafe-feed mo siya. Oo. Nafe-feel ko yung energy doon. Parang gano'n. Kaya, siguro napagod yung multo sa akin. Napagod siya. Siguro, sabi niya, pagod na ako, pinagod ako ng babaeng ito, kahit anong gagawin ko, di natatakot. Parang Hindi effective. Feeling ko yun yung yun nga yung advantage mo that night na talagang
mas nag-ano yung humor mo, tapos kasi feeling ko masayahin ka, eh. So, parang yung Oo, humor mo, in-entertain mo na lang yung sarili mo, kinontent mo pa. So, kinontent ko. kinontent Oo, mo pa ewan ko yung na talaga. multo. Hindi O, ko di na na-expect talaga. napakinabangan mo pa siya. Oo. Sabi nga nila, "Balik ka do'n." Uy, Diyos ko, ayoko na bumalik do'n, baka magkita na kami. Kung dati nagpaparamdam pa lang, baka next time magkita na kami. Sa buong stay mo sa Thailand, ngayon ka lang naka-experience ng gano'n? Ngayon lang talaga, sir. Ngayon lang. That Mm. time lang talaga, like, sabi ko pero alam mo, sir, pinakita ko yun, shinare ko yun dito sa mga Thai people, eh. Kasi dito talaga sa Thailand, naniniwala talaga sila sa mga ganyan. And natatakot Mm. sila. Halos lahat ng mga bahay nga nila dito is may parang ancient temple nga, maliliit. Kasi para daw yun sa ghost na hindi makapasok sa bahay nila. Parang ganun ba? It's a protection. Mm. Yung mga Sabi, spirit houses. oo, mga spirit houses. Sabi na, naniniwala talaga sila. Yung nakikita nila yung sa video ko, sabi talaga nila, tindig yung balahibo nila daw. Oo, nakikita pa lang daw nila, pero tumitindig yung balahibo nila. Kasi naniniwala sila. Ako kasi that time, nung nagbi-video ako, oo, hindi ako natatakot. Pero yung balahibo ko, sadyang tumitindig din. Mm. Parang imposible kasi hindi ka maniwala kasi hindi mo naman Oo. wala, eh. Sabi mo wala talagang hangin. Wala Oo. din namang nagpa-prank. So, Oo, wala kumbaga din parang walang dahilan para saan siya manggagaling. So, 'di ba? yun yung iba, may nagsasabi sa comment na content lang yan. Diyos ko, Day, ba't ako magko-content na ganito, Day? Sabi ko talaga, ba't ako magko-content na ganito, Day? Like, first time kong maka-experience ng ganito. And Oh, then, ang doon talaga dami-dami ako, mong pwedeng pakita sa Thailand. Yun pa talaga yung oo, oo. Tapos, ako before, binalaan ako ng Thai teacher ko, yung makasama ko dito, teacher, huwag kang mag-book ng mga hotel na mura. Kasi mostly, yung mga murang hotel dito sa Thailand, meron daw ghost, ganon. Kaya ako hindi ako nagpapaniwala sa mga sinasabi nila. Ayun, na-experience ko. Kaya Ayan, ngayon, totoo. oo. Kaya ako ngayon, may ano na ako, may suking hotel na ako. Ayoko na talagang mag-move into different hotel or hostel na. Ayoko na bumalik doon. Ayaw mo na mag-experiment. Oo, ayoko nang ma-experiment, nakakatakot. Baka sa susunod magpapakita na ba, may mukha na, gano'n. Naku. Thank you so much sa pagkuwento mo sa amin. Sobrang natuwa ako Okay. sa kwento mo kasi sobrang interesado ako dun sa story behind the video. Gusto ko malaman yung mga feelings mo nung moment na yun. So, maraming salamat sa pag-share mo sa amin ng maikling oras at yun, follow natin si Nor sa Oo, ano yung sa page mo ulit? Shin. Chihiro Shin. Chihiro Ayun. Shin. Ililink na lang namin dun sa episode Ah, show notes. Tapos, if okay. ever may mga tanong kayo, reach out to me or to Norse. Baka masasagot namin yan. Yun, thank you so Available pa much. yung video sa Facebook, they can watch it if they want Yes. to. Yes. Maraming salamat, Norse. Mag-iingat ka lagi Maraming dyan. salamat din. Ikaw din, Earl. Nice to Maraming meet salamat. you. Nice to meet you Bye-bye. too. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. That was Norse, aka Chihiro Shin, isang viral content creator and Filipino working in Thailand, and her brush with the paranormal during a staycation. I can't help but look back dun sa kwento nila Jello from House of the Oracles nang namasyal sila sa Bangkok, and they also encountered some spooky creatures like floating heads, a white lady, and a child with no eyes while staying in a hotel also close to the airport. I wonder what's going on in that area. What are the odds that they stayed in the same haunted hotel? We will know in time, for sure. Thank you so much for sharing your story, Norse. Since we're listening to Bangkok stories, why don't we listen back to the original story of some of our psychic friends from a previous episode from July 2022, episode 76. Now, keep in mind that these people from this episode are no longer part of the same group, and some of them decided to move and operate independently.
But for the sake of our Bangkok episode, pakinggan natin ulit sina Jello, Chris, and H sa kanilang Bangkok horror story. Itong question number 2 kasi parang this coincides with the story that nabasa ko sa travel. What's that group? Travel horror stories. Travel horror stories. Yan. Na nag-share doon si Jello. Kung saan yun naman yung nag-reach out ako sa kanya. So, yung Bangkok story. And, bago natin simulan yun, Jello, baka naman gusto mong i-share sa mga listeners ng Philippine Campfire Stories. Ano ba yung Bangkok story na sinasabi ko? Bangkok story kasi Bangkok pills yun kasi gusto namin pumayat. Oo nga, sabi ko nga eh. Ikakwento ni Chris sa atin kung anong nangyari dun sa Bangkok. Andun ba si Chris? Andun si Chris, kasama namin siya, at saka si H. Okay. Anyway, malalaman mo yung kwento mamaya kasi may part si H doon. Pero kami yung magkakasama nun. Madalas kasi kami magmamasyal, at isa sa mga favorite spots or favorite lugar namin is Bangkok. So, nagpunta kami doon to enjoy. Hindi naman kami nagpunta para mag-hunting ng kung ano-ano, di ba? Okay. Kaya lang, dahil siguro nakikita nila kami, tulad ng nakikita namin sila, nagkakitaan kami. Sabihin na lang natin ganon. Okay. Okay, so ikikwento na ni Chris kung ano nangyari. Chris, pasok! Parang anchor lang tsaka yung field reporter. Insert. Yan. Okay, so simulan natin. Before kasi kami umabot dun sa point na yon, we visited the temple. So, we meditated doon. So, fully charged ka, open ang senses mo, dilat na dilat ang mata mo, lahat ng mata. And then, after having fun, touring around the place, eto na, uwian na. So, sila H, gabi yung flight. So, we hired a van para yung sila maghatid-hatid. So, inatid namin sila sa airport that night. Tapos kami kasi, the following morning pa yung flight namin. Ako, mas huli pa yung flight ko actually. Parang around lunchtime ako. Sila Jello was, I think, 5 or 6 a.m. yung flight nila. So, ang nangyari, hinatid namin sila H. Tapos we decided to get, to get a hotel that's near the airport para wala nang hassle papunta doon. So, when we did, we found this place. I think, na-disclose naman na yung name ng hotel. But it was... Parang hindi pa. Hindi ka pa nabasa. Am I allowed to? Pero wag na muna nating sabihin for now. Mawalan sila ng negosyo. Basta it was near the airport. So nakita namin yung picture ng place, mukhang okay naman siya. So binook namin sa Agoda. Tapos punta na kami doon. So nung time na to, ihing-ihi na talaga ako. So ang focus ko talaga makahanap ng CR, makarating na doon sa hotel. So pagdating namin doon, so baba na. Simultaneous yung nangyayari, di ba? So, baba na kami lahat. Si Jello, nung pagbaba, tahimik. Kasi, he was getting the feel na of the place. So, meron na siyang mabigat na feeling. Tindigan na yata lahat ng balahibo niya dun sa paligid. Tapos, he was seeing all these entities like floating heads. Sin heads lang, walang katawan. Parang mga bloodied bodies, gumagapang. Tall, may mga parang it's like a dead bony corpse na naglalakad. May mga something sa puno, ganyan. May lumilipad. Yeah. Tapos ayun, ang madami doon yung lumulutang talaga mga ulo lang, they're flying all about. So hindi ko pa nakita yon kasi ang focus ko, ihina ako, puputok na yung pantog ko. So to relieve yourself, naman. Yes. So diretso na ako sa reception, tinanong ko, saan yung CR? Tinagalog ko siya, di ba? Sumagot siya ng Tagalog. Okay naman siya, naintindihan naman. Doon sabi niya, sa likod pa pala. So lalabas ka pa ng hotel, ikot ka pa doon sa likod nila para makapag-CR. So that I did. Okay. So after relieving myself, yung elder namin nakasama, hindi natin siya kasama, so hindi ko lang gamitin name na, I'll just refer to him as the elder. Nakasalubong ko, pabalik na ako doon sa lobby. Tapos at the same time, si Jello nakatingin sa CCTV. Crowded yung lugar. Diba? Parang kami lang yung nasa lobby. Pagtingin mo sa CCTV, ang daming nakatingin na gano'n. Nakatingala din sila sa CCTV. Ang daming busy na parang
I can't tell at Kahit that time if they kinilabutan were ka. imprints or they were ghosts. So they were roaming around, spirits, and then pabalik na ako, tas yung elder sabi niya, alam mo yung first time ko siyang narinig na nagpanic, sabi niya, umuwi mo dito. Bakit ano ba meron? Sabi ko. Tas na, makinig ka dyan. Siya. Ang swerte nila H, no? Hindi na nila nasaksin. Oo nga, sayang eh. H, ang swerte nyo talaga. Kasi Hindi siya nakauwi para na sa sila. amin, kaya ganun. Kung Ano sabay na? lang sana yung flights natin, no? Ano sabi mo, H? Hindi siya para sa amin. Ayaw Balikan nila sa natin, amin. no? Balikan natin sa September. So ito na, nag-aabang ako. Habang nag-aabang ako, dun pala ako tumingin sa place. Tapos, Okay. ayun na nga, nakita ko na rin. Parang medyo tulala na ako. Tapos, that was the first time I felt fear. Parang normally sa cases matapang ka eh. Medyo natakot na ako. Tapos pagbalik nung elder namin, balik kami sa lobby. Tapos pagtingin sa CCTV, same thing na nakita ni Jello, ganon. So kaming tatlo, nagtitingin na kami. Eh mayroon kaming kasama na non-psychic friend. So syempre, hindi kami kumikibo. Nagtitingin na lang kami, sumesenyas, tatanguan, nagko-confirman kami ng mga nangyayari sa paligid. Okay. And then, we booked 2 rooms nun eh. Kasama ko dapat si Elder sa room, tapos sama ni Jello yung yung non-psychic naming friend. Kasama. Tapos, Okay. kaya lang, the thing is, bago pa kami umakit sa hagdan, meron ng twins na nag-aabang sa amin sa hagdan na parang makikiraan lang po. Oo, tapos parang alam mo Wait, yung lahat. pero totoong tao ba yan? O hindi It's like a mako-confirm? twin entity of some sort kasi lagi sila magkasama. So, very horror movie naman na may twins out. Napaka Yes. ano. Oh, sabi ko sa'yo eh. Oo, The sobra. thing is pa, habang umakyat kayo ng hagdan, lahat ng entity sa amin nakatingin. Sumasabay. So, syempre kami dahan-dahan, di ba? Pagdating namin dun sa kwarto, pagbukas namin ng pinto, there was a girl sitting dun sa bed and her eyes were bloody red. Tapos parang nagro-rotate yung ulo niya dahan-dahan patingin sa amin. So kami, dahan-dahan namin sinara yung pinto. Tapos baba ulit kami sa lobby. Sabi namin sa reception, can we just have one big room? We're scared. Sabi na lang namin. Tapos si ate, parang expected na niya kasi ang sabi lang niya, okay. Sabi niya gano'n. Tapos Hindi nagdalawang isip. Oh, wala na siyang sinabi, wala na siyang tinanong, tumawa lang siya, ngumiti. Tapos kinuha ng susi ng para dun sa malaking room. Tapos pagpasok namin doon, syempre we were trying to settle in. Tapos, tinginan pa rin naman ng tinginan, di ba? So si Elder, he decided na to create a boundary. So kumuha siya ng tubig, asin, tapos he created a circle para kasi we won't be May able to asin sleep kayo? that night. Yeah, si Jello may dala siya. Actually, may dala siyang sage, may dala siyang incense, may dala siyang asin. Ready siya doon sa... Wow. Oo. Pero, sorry cut ko lang ng konti si Chris. Baka kasi isipin nila, akala ko ba peaceful coexistence? Bakit ganyan? Gusto ko lang pong linawin na hindi nila kami pinapatulog. Kaya kailangan namin gumawa ng safe space para maprotektahan din yung sarili namin. Kasi, ano nga ba yung mga lumabas sa banyo, Chris? There were kids, there were parang babies na kulay puti. If you watch The Grudge, parang si Toshio yung gumagapang. Pero walang mata, empty yung eye sockets nila. Doon sa banyo. So, eto na nga, gumawa ng boundary si Ayan. Richard. So, Oh. creating a boundary is like creating your sacred space. So, it's not really invasive. You're just creating a space for your own. Para wala na ibang elements na makapasok. So, it's not really attacking anyone. So, Parang Still nagsara ka lang ng pinto, ganun. parang let me sleep muna in my own house. Ganon. Okay. So, gumawa siya around the bed. Hindi niya sinama yung banyo. So, nung gabi na, tapos meron siyang parang mini balcony dun so pwedeng mag-yosi. So, yosi kami ni Elder, di ba? Pagbukas mo ng pinto, pagsilip mo sa bintana, may mukhang nakangiti sa'yo, pero ulo lang siya. No. So, eto na. Ba't sila Nag-decide sila. nakangiti? Yes, nakangiti sila. Tapos, alam mo yung matang lalaking ganon. Tapos, nakatingin sila, nakangiting ganon. Hindi man lang welcoming na parang welcome to Thailand, ganun, hindi ganun. Hindi nga eh. Tapos itong elder pa na to, parang una siyang nakakita eh. Uy, lika dito, may papakita ako sa'yo. Sabi pa sa akin. Tapos pagdating ko, gumano na lang ako kasi nga yun yung inabutan ko. Tapos since
umagang-umaga yung flight nila, they decided nung gabi na maligo para ready na sila for the flight tomorrow. Yes. Typical Filipino. Alis Yes, na. maligo ganun. ka na ng gabi, di ba? Alis ka ng maaga. So, naligo si Jello. Yung tubig doon malakas. Pero nung siya na maliligo, hinang-hina, alam mo, parang sinasakal yung tubo. Ayaw lumabas ng tubig. Tapos yung non-psychic friend na namin yung naliligo, maya nalalaglag yung gamit niya kahit saan niya ilagay. Like, kahit secure na yung place, tutumba. May incident pa yata na nahulog yung toiletries niya sa bowl mismo. Okay. And then was Richard. I think parehas yung nangyari sa kanya. And then, finally, nakatulog na kami. Paggising namin ng umaga, yung tsinelas ni Elder, nasa labas na ng pinto. As in, nasa labas ng pinto. Like, kailangan mo buksan yung pinto para ilabas yung tsinelas niya. Kasi Di ba dapat pag matutulog ka, di ba, nasa tabi ng ano, kama mo? Oo. Pero siya, he was looking for his slippers nung umaga. Tapos pagbukas niya ng Okay. pinto, nandun sa labas. So, parang pinapalayas na siya. Parang okay na. Go on your way na. Ganun. Pinapaalis Yeah. na kayo. So these guys left me nung morning na yon. So mag-isa ako doon, di ba? Alam mo yung iniwanan ako Kasi ng flight Sage. na nila. Flight na nila, late pa yung flight ko. Tapos iniwan lang nila ako ng Sage. O yan, no, Ba't di gamitin ka na mo. lang sumama sa airport? That was my mistake nga. Pagod na rin kasi ako noon. No. Ginamit mo kasi yung miles mo. Kaya nahiwalay ka na flight. Ah, yes. Kasi Ibang they airlines ka. Ibang Cebu- airline ka. Cebu Pack sila noon. Tapos meron pa akong mabuhay miles sa PAL. So nagamit ko siya para dun sa Bangkok flight. So magkahiwalay kami ng planes. Ng airline. So late pa talaga yung flight ko. So matagal masyadong maghintay. Okay. Yeah, so Sasama sitting ka there sa in the bed, airport. tapos makikita mo yung boundary na sinet, pero lahat sila nakatayo dun sa line, tapos nakatitig sa'yo, waiting for you to do something. And you chose that. Oo nga, sabi ko, sana being sumama na your lang ako. friend. Oo Kahit nga. maghintay ako ng 6 hours dun sa sa airport. And Okay, then, okay. so maliligo na ako. Baon-baon ko yung Sage, diba? Para hindi nila ako lapit. Oo. I went to the bathroom, nilagay ko yung Sage dun sa where it could burn. Tapos nung naliligo na ako, same thing na nakita nila. Syempre, nagmamadali ka, diba? Huga, shampoo, lahat na, toothbrush, habang lumalaga sa akin tubig. I just want to get Isang this over with, eh. Mm-mm. Sa likod ko, I saw them, those baby-like things na kulay puti na socket, empty ang eye sockets crawling out of the bathroom window. Dami nila. So, alam mo yun, mas para ako nagtataka, teka, may Sage ako, diba? Pagtingin ko dun sa Sage, patay na yung baga. As in, patay na siya. Pinatay ba nila yun or namatay lang siya? I think pinatay nila. Kasi ang lakas ng baga noon when I came in. So wala pang 1 minute akong naliligo, patay na yung baga. So then mabilis ang banlaw. Tapos, scrambling dun sa I decided, tinawagan ko na yung hotel reception. Sabi ko, prepare na kayo ng Trolley. airport transfer, yes. Okay. Punta na ako dun sa airport. Parang kumain lang yata ako ng... So, Actually, hindi ka rin dala ko ni nagtagal. gamit. Yeah, dala ko ni gamit ko. Pababa, parang kinain ko lang yung... May free breakfast daw kasi. So, kinain ko na yung breakfast habang hinihintay ko yung airport transfer. Dumiretso na ako na airport. Tapos, etong mga to, nag-message pa, oy, tanggalin mo yung boundary bago ka umalis. So, balik ulit ako sa room, di ba? Kaabang sila dun sa boundary. Pagtanggal mo, as in, alam mo yung nagdagsaan sila papasok. So, syempre, takbo ko pababa. I don't wanna be a part Explain of natin it. kung bakit tinanggal yung bounded. Bakit nga? Hindi ba pwedeng iwan na lang yun? Hindi ba Ayan, na-expire? explain mo. Kasi, I'm basically just a visitor dun sa place. I've set out a boundary so that I could sleep. Pero it's not really my place. It's still their place. So you have to remove it then in order to not parang affect anyone else. So it's being respectful then of everyone else. It's part of having peaceful coexistence with the entities. So tinake down ko na yung boundary afterwards. Then I decided to go dun sa hotel. And spin-off din, bukod dun sa hotel na yun na pinagstayan namin sa airport, there were incidences din kasi na may nakikita rin kami sa ibang hotels na pinagstayan namin dun. Kasi we were going around Thailand eh. There was one time kasama ko si Elder dun sa hotel, parang we were on a higher floor, tapos meron siyang bintana na malaki. Nung gabi, we saw a floating lady dun. Na
para siyang water witch or something na kulot-kulot yung buhok, tapos buwag-hagin, parang hinahangin siya everywhere. Lumulutang lang siya doon sa may bintana. And then in the morning, kasama ko si Elder sa sa kwarto, so separate beds kami. Nagising ako na merong tao sa banyo, parang naglalakad, tapos nag-flush nung CR, tapos lumabas ng banyo, pero hindi pa bumabalik sa bed. So sabi ko, tapos ka na ba? Ako naman gagamit ng CR. Nakapikit pa ako nun. Tapos pag dilat ko, lo and behold, nandun siya sa harapan ko, tulog, tapos naghihilik pa. So, Okay. oh my God, sino yung tao sa bahay? Teka muna, in that note, nai-enjoy nyo pa ba ang traveling? Kasi parang Oo you're naman. exposing yourself. Oo Oo naman. naman. Oo naman. Yes, Parang kasi yes. laging may mga surprises na ganito. Or does that even make it more exciting? I guess ang nangyari on that particular trip, like what I've said earlier, madalas kami sa Thailand, and wala naman ganun. Doon lang sa particular trip na yun kung saan 8 kaming psychics, actually 7 psychics pumunta. Yung isa, hindi. Tama, halos lahat kami. Yung isa sister ko lang, 7. kaya 7. So, siguro like yung nga sinasabi ko na, 'di ba, pag magkakasama kayo, tapos ang ilaw-ilaw nyo, kitang-kita nila kayo kung paano mo sila Okay. rin nakikita. Tapos siguro- galing pa kami sa templo. Galing pa kami, ang ganda ng experience namin, Earl, sa Camp Master sa templo. Sobrang ganda. Gusto mo bang marinig? Kahit Gusto ko konti marinig. lang. Sige, Okay. oo. Sige, parinig ko lang. Short lang to. Kaya kami may mga ako may dala akong Buddha beads. Sabi kasi ni Elder, yung aming kaibigan na kasama namin sa trip. Magdala kayo ng something for pag nag-visit tayo sa temple, magdala kayo take Para something and ma-recharge. then mag-recharge, and then take something, energies, then give something. So, give and take. Yun yung plano namin. So, Mhm. sa ibang bansa pala like Thailand, pag nag-visit ka pala sa temple, and if you're not a local, hindi ka uupo o wala kang privilege mo upo sa unahan. Mm-mm. Okay? So, ina-expect namin na pagpasok namin, dun lang kami sa gilid. Dun lang kami sa likod, probably. Okay. Which is pila kasi. Pila din naman eh. So, nag-expect kami na sige, dito lang kami sa Gusto lang namin ma-feel, gusto lang namin makapasok sa templo, at gusto namin mapabless siguro for something na, or makakuha ng energies, parang gano'n. Okay. Unang pagpasok, ramdam na namin na bantay sarado ang templo ng Thailand. Unang gumanon sa akin, personally sa akin, may hamsang naggumanon sa akin. Siguro dahil foreign energy ako, may defense agad. So gumanyan sila sa akin. And then hinayaan ko lang, hindi ako lumaban, hindi ako nag-resist. Pero nung bandang huli, bumababa na yung defenses nila. Doon na kami nakapasok. So, upo kami, nag-meditate kami, nakaupo kami maayos yung damit namin. In fact, nakasarong pa ako noon eh. Gusto ko talagang i-feel yung Experience. temple. Yung Okay. experience. And which is yun din naman yung namin. At magbigay pugay. Bigla, all of a sudden, yung parang marshal or yung sa lugar, paano ba, nagpa-facilitate ng lugar, tinawag si Chris. Come. Pinapa-forward Makaway siya. ganun. Tas Kumakaway siya. nagge-gesture Come. siya na lumipat kami sa harap. Oo, lumipat daw kami sa harap. Tapos kami naman, no, it's okay. Gumagano kami, no, it's okay. Kasi may nakita kami mga locals na nakapila. So parang ayaw naman naming unahin Mag-overtake. sila. Unahan. But that person is giving us opportunity to come forward. Which is, 2 beses na kaming inattempt eh. Kasi nung una, hindi kami pumayag. Pangalawa, tinawag niya Lumapit siya talaga kami. ulit. Come. And then, lumapit kami. Kasi, naman siya eh. Siya naman yung nagsabi. And then, sobrang, ang ganda ng feeling. Ramdam mo yung na-bless kami. Siguro ang ilaw-ilaw namin ng mga time na yun. Kasi, alam mo yun, parang galing ka sa templo. Kumbaga, literal, kung galing ka sa simbahan, blessed ka, parang ganon. Nag-uumapaw yung spirit mo. Alam mo kung paano ko Nag-uumapaw ini-interpret yan sa utak ko. Para kang Kandila. nakakuha ng mana potion.
Oo. sa game. Recharge Alam mo yung sa ka. games? Oo, yung sa Parang games. fully charge ka. May Oo, bago yun. kang Parang, ability. May bago kang skill. Naka-refresh Yung your mga hold kasi of lumiwanag ka life, kasi ganun. nag-level up yung Nag-level up, yes. Ganun nga, Camp Master. I think, Ganun ano yung dating. I think isa pa rin kasing napansin nila doon is kung gaano kami ka-respectful doon sa temple Oo. premises. We Exactly. follow the protocol, and especially for temples like that, you never turn your back on Buddha. So kung uurong ka talaga, nakaharap ka pa rin sa kanya. Nakaharap ka rin. You walk ganun. backwards. Ganun ba? Yeah, you walk I walk backwards. Ganun. Tsaka yung proper outfit. Dress code. May dress code. So Ah, siguro, tas- Nung pag-upo kasi Go ahead. natin, nakalabas lahat ng beads, nung implements na isa rin, charge namin. isa rin siguro yun. Hawak-hawak namin sa kamay namin. So siguro, iniisip nila parang, they're actually, worshiper to they come here to worship, parang ganun. They come here to give respect. So, ano nila yan, na-acknowledge nila yon. And then, doon namin na pagtagni-tagni, na kaya kami ganun kailaw siguro. Kasi, Sa hotel. nakitang-kita nila kami. Dahil galing kami ng templo. Kasi ganun mag-work ang energies eh. Kung ang energies mo sobrang light, sobrang kitang-kita ka ng ibang ng ibang plane. Kitang-kita, lalo na kung same plane kayo at mataas din yung vibrations mo, kitang-kita ka nila. Doon Okay. siguro sila medyo threatened, if I may say. Or Okay. siguro Or curious. or curious. Siguro dahil iba yung energies namin, parang nagtaka sila, parang, sino itong mga to? Bakit sila gaganyan Bago to, kaiilaw? Parang Oo. ganun, oo. Okay. So, dun siguro nagsimula yun. Gets. Sa bagay kasi kung kunwari sanay sila na wala namang dumadaan sa hotel na yun ng mga of the same energy or light katulad nyo, nakakapanibago nga siguro sa kanila. Kaya siguro they made their presence known. Same with Filipinos, diba? Whenever we see foreigners, we get curious, tapos malapit tayo, tinitingnan natin what they're doing. Oo, nung bata ako ganun ako. Pagka nakakita ko ng puti, ganun, titingnan mo, ganyan. Papakinggan Paano mo yan? paano Di lahat magsalita. ng mga puti dyan sa California kinausap mo. Oo, ganun pa rin eh. Bata pa rin ako. Hindi. So, ganun pala yun. Okay, so yun yung story ng Bangkok. And thank you so much for sharing that story, Chris, kasi sobrang natuwa ako kasi parang narinig ko pa yung other side din kasi si Jello yung Kompleto na. kwento the other time eh. Tapos yung part mo yung nadagdag. So, yun. Para sa mga hindi pa nakakapakinig doon, story niya, kunento yun ni Jello doon sa first ever episode guesting niya sa Huwag Kang Lilingon podcast. Yun. That was some trip right there with a new story from Luthien and the throwback episodes from before. Makes you wonder what's so strange about Bangkok, right? And now let's go to our camper shout-outs. Magbasa tayo ng mga ilang comments from our friends from YouTube. Let's see. Ang sabi ni @Yellow Wookie 5226, sabi niya, just trying to live until Friday CM. Insanity 6967, sabi niya, the background music is so good, especially at night. The sense of dread I was already feeling was doubled. Definitely enjoyed this episode. Sabi niya sa isang episode natin sa YouTube. And then, hello, thank you sa'yo, Insanity 6967. I'm glad that you like that. Lee Lim Lost. Sabi niya, dapat as a Christian country, huwag tayong matakot sa baliktad na cross. Alam naman natin na cross ni St. Peter yon. Oh, thank you. Coco Charmaine, hala, di Indingan University sa Bacolod. Ang blue or ang green? Ooh, I don't know actually. I guess we're just gonna have to wait para mag-comment yung sender na yun. Sunset Rider PH, sabi niya, nice, thank you. Kid from Mayalad commented, sabi niya, Ginoo, suhestyon ko lang po, huwag po Taglish. Kung gusto niyo po ng English, ay English lang. At kung gusto niyo po ng Tagalog, ay Tagalog lang. Para kung what did he say? Para hindi
nakakairita maliban na lang kung ang demographico ng inyong mga manonood ay bibilib sa SB ng Venti pero mananakay lang ang gagi. I mean, just saying, sir, if you want to cater to wider range of viewer, you already got a good storyline and far better from the others. It's just your delivery, sir. Oh, shit. Okay. Well, I'm so sorry if my narration irritates some people, so it's just the way I speak. Mind of Shinigami Paranormal. Ayan. Hi, hello. Mind of Shinigami Paranormal. Nag-comment lang siya ng emoji. Thank you, CM, for another great story. Sabi ni Ren Abelia. Badajos, Cheryl Ann. Ooh, Badajos. I used to work with someone with the same last name. Hello sa'yo. And I guess this is the last one. Sabi ni Kickers878129. Sabi niya, wala ba yung mismong naka-experience ng kwento like this? Yung iba kasing videos for the second person story na ginagawa yung pang-OA ang pang-kwento. Nakakawalang gana pakinggan. Etong video na ito, okay lang, normal voice tone. Yeah, thank you. I'm glad you like the way I speak. Kasi yung isang commenter hindi niya gusto. Kanya-kanya lang talaga ng trip yan. And, ayun, last, I guess this is the last, sabi ni Gabriel Esguera 5455. Pogi pala ni Earl. Ngayon mo lang nalaman. De joke lang. Thank you po. Yun lang. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig at sumusubaybay sa Philippine Camper Stories. At sa YouTube and Spotify. Dito na po nagtatapos ang ating episode for our campers na feeling mo ay good job ang podcast namin sa pagsama sa iyo sa mga araw-araw na gawain at naiibsan ng pag-inip mo. Medyo feeling generous ka. You can send love and appreciation. Daanan mo lang yung PayPal account namin for your tips. earlm.work@gmail.com for PayPal para sa lahat naman nasa abroad. And the GCash number is in our episode show notes. Better yet, you can go to patreon.com/campfirestoriesph. Pwede ka mag-subscribe doon to check out our previous video episodes. You can please subscribe our YouTube channel and our Spotify. Please follow and stay at the ads at the end of the show because those ads keep our show running here for free. Panghuli, if you have stories you want to share, send them over to campfirestoriesph@gmail.com. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. Magkita tayo muli sa susunod na kwento. Ako si Earl at ito ang San Telmo Society segment ng Philippine Campfire Stories.